Hoy! Naughty, naughty! Oy! Jackie boy! Naughty ka? Ha? Ang ate naman, oh. Wow! Wow! Miss you? JJ, like a mine. Hers was great. Tumataba ako ay. Parang hindi halatang nasistress yung inday dito. Maglilinis ako dito sa room. Tapos ito is kukunan ko siya ng laman. Dito ko na ito siya nilalagay. Kay si Jap, lagi niya kasing tinutumba. Kailangan ko i-divert yung aking utak para hindi ako ma-stress. Ngayon, open yung door ng kanilang papa dyan. Nung mga 3 days, di ba yung sinabi ko sa inyo, ilang days na ngayon. Basta, pag nandito siya is close yan dyan. Close. So, magko-close din kami ni Jack. Ganun lang. Dito tayo sa kama ni Jack. Nandito yung kanyang gate. Okay, pag nagluluto na ako sa umaga ba, iniiwan ko siya dyan. Ayaw ko na mahulog. Kaya palagi siyang nahuhulog dito sa kanyang kama. Ngayon is, hoy, ang dami kong ililigpit. Kasi first day, pag mag-away, parang wala talaga ako sa Second day, ganyan, iyak pag yun ko. Pagka third day, parang na-okay-okay na ako. Pagka fourth day, yun na, ay try ko na i-convince yung aking self na, huwag ka na magpa-stress-stress. Tuan na, mga bata nanguha ng cellphone. Oh, may kamay na malumusot sa cellphone. Tawa-tawa ra ba siya? Dati kasi lugmok na lugmok ako. Hindi ako makablog, ganun. Ngayon, tinatry. Parang tinuruan nga ako ng lesson nga. I have to be strong. I have to be... Sa mga... Tumba na! Meron akong kinakaharap na kaso kasi nag-file nila ako ng case. Mayroon akong kaso na sinabi nila sa akin dahil dito kasi bawal talaga ka manakit sa iyong asawa kahit ganong galit mo pa. Hindi nila tatanggapin yung reason mo na ikaw kasi ganyan, ganyan. Tapos pagod ako nun, pinagalitan pagod ako na yung nag-i-interrupt ako sa mga nila usapan, pinagalitan ako na dapat hindi daw ako mag-interrupt kasi nga ako nga daw yung nanakit. Tanggap ko din yun and I think merong rason ang lahat kung bakit nangyayari kay siguro turuan ako ng lesson na hindi na talaga manakit-nakit. Kay sinabi din ng papa nila sa pulis na sa Pilipinas kasi, ganito yung in-explain niya. Sa Pilipinas kasi normal lang sa kanila yung mga ganyan. Sanay na sila sa mga ganyan dito kasi sa atin. It's unacceptable. Bawal talaga sa kanila dito pag bawal dito ba pag manakit ka sa kanila kahit ganun galit mo pa. Kahit verbal abuse, bawal. Kaya nga ako nagagalit pag i-verbal abuse ako. Sabi ko, mas okay pa siguro sa akin na pasaktan ako physically. Kaya sanay ako sa mga physical na yan. Pero hindi ako sanay sa yung mga words. Sa kanila kasi normal daw yung mga words na ganyan. Kaya nagtawag din yung aking auntie sa akin. Sabi niya, anong nangyari sa'yo? Sabi niya, yung auntie ko na nasa Amerika, si Auntie Milay. Bakit yung mayroong na involved na mga pulis? Anong nangyari? So, nagtanong yung aking auntie. So, in-explain ko din naman sa kanya na ganyan yung nangyari, auntie. Kaya nangyari yun. Sabi niya, bawal kasi dyan yung manakit. Hindi pwede yan dyan ang manakit. Bawal talaga yung manakit. Kaya, malaking kaso yung kakaharapin pag manakit ka na sa kanila. Dito, ang verbal abuse, dito din kasi bawal din ka mag-verbal abuse. Bawal din. So, mayroong tutulong sa akin na mga women, na mga babae, pag magsumbong ako, sabihin ko na verbal abuse ako, ganito, ganyan. Tutulungan kanila, mag-decide ako na gusto ko na peace aking mind, lalo na naapektuhan yung aking mga mental ability, sa mga health and issues sa aking mga kuwan, kaya dahil sa verbal na yan, tutulungan kanila dito. Pero kaso ko kasi, ako yung unang nanakit. Kay, di ba, nagsalita siya ng words, tapos ako ako nag-tantrums kay pag ako kasi tinawag ng mga words sa mga hindi na kaaya-aya, hindi ko matanggap sa aking sarili. Yun yung katotohanan. So sabi ng aking auntie na wag na lagi daw ako manakit. Next time dapat mag-ingat ako. Kaya mahirap na daw, maulit na naman ulit. Yun, may kaso yun siya na assault sa husband. Yun yung sinabi ng pulis sa akin. Tapos kinasuhan lang ko ng assault. At aside from that,
is kinausap nila ako nung nandito yung mga pulis, kinausap nila ako na ano daw, yung asawa ko ba daw is magpa-file ng kaso. In-interview kasi nila itong isa, tapos yung kuan talaga is sinagot niya lahat ng mga tanong na ano ba, nangyari na ba to dati or hindi pa ba nangyari, ganito ganyan. Sinabi niya nangyari na dati. So yun na ano sa mga pulis sa akin na ikaw nananakit ka pala ha, ganun. In-interview nila, mahaba yung interview sa kay Wayne, mahaba yung interview sa kanya. Tapos ako, umakyat diba ako sa room. Basta nasabi ko na siguro to sa mga last na vlog, baka sabihin ng iba pa ulit-ulit naman explanation mo. Ay nakalimutan ko na kasi yung last ko na vlog. Basta umakyat ako sa room nun. Right. Nasa isip ko, hindi na lang ako makinig, kaya pagalitan naman na ako ng pulis na wag daw ako mag-interrupt kasi ano daw yung interview, ganito ganyan. So nag-ano lang ako, nagtahimik ako doon sa kwarto, tahimik ako, nag-busted ako ni Jack. Tapos yun na nga, tinawag nila ako sa labas na Elgin, punta ka muna dito sa labas kay meron kailangan gagawin, ganito ganyan. Yeah. At first, grabe yung ano ko, grabe yung brave ko na okay lang kung ano yung mangyari, tatanggapin ko, ganito ganyan. So it's a lesson learned for me na wag na manakit, ano na, quiet na lang. Pag tatawagin ako ng kung ano-ano, quiet na lang, hindi na ako mananakit ng magsasabi ng kung ano-ano pang sasabihin ko na. Kaya dati kasi, ang ano ko dati, yung comfort ko sa aking self is manakit din ako ulit sa kanya na sabihin ko din na ikaw din naman kasi ganito ka, ganyan ka. Ngayon kasi tahimik na ako, ayaw ko ba na magbitaw ng salita. Kay dati nung nag-away kami, sinasabi niya na masakit nga daw din ako magsalita. Kaya madami din ako nabitawan ng mga salita. Oy, hindi lang siya yung meron. Ako din dati. Pero trinay ko yung change. Kaya sabi ko diba sa inyo na we're trying our best para sa mga bata. Kaya kawawa yung mga bata. Yung malaki na sila yung mapituhan. So change ko yung karakter ko na yan. Hindi na ako nananakit ng sasalita. Hindi na. Tahimik lang talaga ako. Yung parang pag nagalit siya, tahimik lang ako. Hindi na ako umiimik. Meron naman na kaming madaming away-away na ganyan. Hindi ko lang sasabi sa inyo. Tapos yung iba nagsasabi is bumalik na naman daw yung away-away namin. Hindi na yan mawala sa amin. Oy. Tapos hindi lang ako nagsasabi na nag-away na naman kami. Pero walang worst na nangyari. Ito talaga yung sobrang worst. Pag nagsalita ng asya ng sobra-sobra, doon ako mapituhan ng sobra-sobra din. Okay man ako pag hindi lang talaga ako saktan sa mga salita. Nakiusap na kasi ako sa kanya. Sabi ko na, alam nyo, nung una, nagsalita siya nung una, nakiusap na ako sa kanya na sana wag na niya ulitin. Kaya pag ulitin niya, baka hindi ko na kayanin. Ayaw ko na makipagsama sa kanya. Ganun. Sinabi ko sa kanya. Nagsorry siya. Yun yung meron siyang mga padala-dala ng mga flowers, yung ganun. Yun na nga, hindi ko yun nakwento sa inyo. Sinabi ko lang na meron naman kaming awayan na nangyari. Ganun lang. So ayun, pag walang imikan siya, yung naglalaban ng kanyang mga damit, ganyan ang nangyayari. Yan, mga damit niya. Ito, sa mga bata, ganyan. Kanya-kanya kami. Nya, promise siya sa akin na, okay, hindi ko na nga uulitin yung ganito, ganyan. Kaya alam ko mag-aaway tayo. So, last time, diba, iban ko kung naalala nyo ba talaga yung sinabi ko sa inyo. Meron akong sinabi. Hey guys, ngayon pa ako nakabalik yun. Nagme-makeup ako nun. Nagagamit-gamit pa ako ng filter nun. Sabi ko sa inyo nga, ngayon pa lang ako nakabalik kay kanang nag-away na naman kami. Tapos yung iba naglikramo nga. Alam na daw nila na pagdating ko dito sa UK, magre-reklamo na naman daw ako. Normal man kasi. Pero nag-away kami nun. Hindi ko in-explain kung ano yung reason. Yung away namin is grabe yung ano ni Jack. Pagsusuka ba? Grabe yung pagsusuka niya kay ano kasi yon yung parang moody ako before ako reglahin. Moody ako. Hindi niya ako maintindihan niya. Pag ganyan ako, pagod yung katawan ko. Gusto ko lang sana na may tutulong sa akin. Ganun yung gusto ko na mangyayari. Na walang tulong. So nananahimik na lang ako para walang gulo. Yun yung nangyayari. Nya. Ito siya, pag ganyan na kasi, hindi lahat ng mga nangyayari sa akin maintindihan niya. Ibibigil niya yan. Pag hindi na ako mag-imik, magalit siya niya.
yun na nga, iniwan ko si Jack sa taas, nag-iyak siya. Siya yung kumuha sa bata. Alam niya naman ito si Jack, wala itong, hindi ito tatahan sa kanya. So yun, nag-away kami kay, nagsuka man si Jack, niya, nagalit siya, sabi niya sa akin na, what kind of, anong klase daw ako na nanay, gano'n. So doon, nasaktan ako doon. Yun yung away namin at first time. Pinatawad ko siya, pero ayaw ko sana. 2 days din ako hindi nag-imik sa kanya noon kay parang paulit-ulit sa aking isip ba na anong klaseng nanay ako niya. Iniisip ko, ginagawa ko lahat ng mga gagawin dito sa bahay. Wala akong reklamo, tapos yan pa yung sasabihin ng aking partner, ganun ba? Mag-self-pity man ako pag mga ganyan, itapon natin to dito. Pag mag-self-pity na ako, matagal ako okay. Nagdadala siya ng bulaklak. Nasabi ko to sa Facebook, na bento ko to sa Facebook. Nagdala siya ng bulaklak, si JJ yung pinadala niya. Hindi ko tinanggap. Tinapon ko sa basurahan. Ganun yung mga pangyayari kasi. Ako ayaw ko na kanang gawin, friend na tayo ha, patawarin mo ako sa akong nagawa, ganito, ganyan. Ayaw ko nang diretso-diretso na ganun. Kanang kausapin mo ako ba nicely na, pasensya ka na dahil nasabi ko yun. Nga, wala nang sisihan. Pasensya ka na, nasabi ko yun, ikaw kasi. So ngayon, dumating kami sa kaso-kaso sa pulis. Kaya di ba may pumunta na dito ang pulis